Sa kabila po ng patuloy na pangamba sa transparency ng project ng Pi Network, opisyal na pong nalista ang PiCoin sa CoinEx ngayon pong March 18, 2025. Ayan, kahapon po yan. At isa po itong malaking milestone para sa project na ito. Pero sapat na nga ba ito para patibayin ang tiwala ng mga investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa katanungan sa kung ano po ang nangyari sa pagkakalista ng PiCoin kay CoinEx. Ayan, opisyal na pong pwedeng matrade ang PiCoin sa CoinEx nito pang March 18, 2025. Yan, matapos po ang mahigpit na pagsusuri ng exchange. Nagbukas po ang deposit at saka withdrawals ng PiCoin nitong 11 UTC. Yan. Habang ang trading naman po ay nagsimula naman po nitong 11:30 ng UTC time. Ayan, sa pamagitan po ng listing na ito ay maaari na pong makipag-trade ang mga may holdings or may hawak ng PiCoin gamit ang USDT or Tether. Sa ngayon ay may 12 exchange na po ang sumusuporta sa PiCoin. Ayon po yan sa Coin Ranking. Ngunit kahit lumalawak na ang adoption ng PiCoin sa iba't ibang mga exchanges, nananatiling malaking tanong kung kailan po ito maililista kay Binance. Ayon po sa isang survey, 86% ng mga Pi Network pioneers ang bumoto pabor sa paglilista nito kay Binance. Ngunit wala pa rin pong opisyal na sagot ang naturang exchange. Dahil dito ay marami po ang nagsisimulang magduda kung sapat ba ang kredibilidad ng project. Ngayon ay bakit marami ang humihingi ng transparency sa Pi Network? Ayan. Bukod po sa usapin ng listing, isa pang malaking kontrobersiya na bumabalot po sa Pi Network ay ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa kanilang funding. Marami po ang nagtatanong kung saan po talaga nanggagaling ang pondo ng project. Ayon po sa isang investigasyon, natuklasan sa 3 kumpanya ang nag-invest sa Social Chain Incorporated. Ang kumpanya po sa likod ng Pi Network, ang 137 Ventures, Ulo Ventures at saka Designer Fund. Ayan. Subalit, may napansin po ang mga pioneers. 2 sa 3 investors na ito ay hindi isinama ang Pi Network sa kanilang official na investment portfolio. Bukod pa rito ay hindi rin inilabas ang eksaktong halaga ng kanilang investments sa project, kahit na nagbigay po sila ng detalyadong impormasyon sa iba nilang mga investments. Ayan, dagdag pa rito, isang dating co-founder ng Pi Network na si Vince McPhilip ang nagsampa ng kaso laban sa project kung saan nabanggit ang tungkol sa paraan ng kanilang fundraising. Lumabas po na nagbenta ang Pi Network ng tinatawag na safe agreements o simple agreement for future equity noong taong 2019 sa halagang $500,000 at muli pong nagbenta noong taong 2020 sa halagang $300,000. Sa kabila ng mga ito ay hindi pa rin po ganap na malinaw kung paano po nila pinopondohan ang kanilang project sa kasalukuyan. Ngayon ay bakit po bumababa ang halaga ng PiCoin? Ayan. Habang patuloy po ang usapin tungkol sa transparency at credibility ng Pi Network, dumaranas din ng matinding pagbagsak ang presyo ng PiCoin. Sa nakalipas po na linggo, bumaba ito ng 19.3%. Dahilan upang malaglag ang ranking nito mula ika-12 or 12 position. Yan, patungo po sa ika-21 or ika-21. Yan sa CoinGecko.
Kaya yan, mula po sa 12 ay bumagsak siya sa 21 na ranking. Sa kasalukuyang presyo na $1.1, bumagsak po ito ng 16.5% sa loob lamang ng 24 oras. Ngayon, gayon pa man ay nananatiling aktibo po ang community ng Pi Network, lalo na po sa ginanap na Pi Fest 2025, kung saan ay may mahigit pong 100,000 na registered sellers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabila ng mababang halaga sa exchanges, may mga grupo gaya po ng Pioneer Korea na nagkakasundo na ang halaga ng 1 Pi ay nasa $50, isang napakalaking agwat mula sa aktual na price nito ngayon. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin, ang bagong listing po ng PiCoin dito kay CoinEx ay maaring magbigay ng panibagong oportunidad para sa liquidity at saka trading. Ngunit, hindi po maikakaila na may mga panganib o risk ding kaakibat ito. Ang kawalan po ng transparency sa funding at ang hindi pa rin malinaw na posisyon ng Binance ay maaring magdulot ng pagdududa sa long-term viability ng project na ito. Ang pagbaba po ng presyo ng PiCoin ay isang babala sa mga investors na kailangan pong maging maingat sa kanilang desisyon. Sa kabila po ng hype at malakas na community support, dapat po nating tandaan na hindi po sapat ang dami ng mga gumagamit o users ng isang coin. Mas mahalaga po ang kumpiyansa ng market sa project mismo. At ayan, sa kabuuan, ang pagkakalista po ng PiCoin kay CoinEx ay isang positibong hakbang sa project na ito. Ngunit hindi nito nasasagot ang mga malalim na issue ng transparency at saka credibility. Para po sa mga nagnanais na mag-invest kay PiCoin, mahalaga pong mag-research ng mabuti at huwag pong magpapadala sa hype langan. Yan, hype lamang. Sa ngayon, ang Pi Network ay nananatili po sa isang yugto kung saan ay kailangan po nating patunayan na ang kanilang project ay may matibay na pundasyon. Kung hindi po nila maibibigay ang kinakailangang transparency at saka security, maaaring mahirapan po itong magkaroon ng mas malawakang adoption sa mas malaking exchanges tulad po ni Binance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.